Thessalonians 2, pinapakita dito ng maliwanag na totoo na babalik muli ang Panginoong Jesus. Dito sa verses 9 to 12, mababasa po ninyo na maliwanag na si Satan na ama ng lahat ng kasinungalingan ay gagawa ng lahat ng klaseng panlilinlang sa mga taong patuloy na tumalikod sa katotohanan at nabuhay sa kasinungalingan, sa mga hindi totoo na kinamumuhian ng Diyos. Dahil dito, pinabayaan na po sila ng Diyos magpailalim kay Satan. Makinig po kayong mabuti. Sa 2 Thessalonians 2, verses 9 to 12 in Tagalog, ang sabi rito, ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilinlang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Well, bakit po sila mapapahamak? Ang kadugtong po dito, mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. Ang result, pakinggan niyo pong mabuti. Sabi rito sa verses 11 and 12, kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Walang sabi ko nga po, mabigat sabihin o basahin, pero ang mga totoo na nakakakilala sa Diyos ay i-appreciate ito sapagkat kahit hindi ito masyadong naituturo sa oras na ito, mararamdaman pa rin ninyo ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin pong lahat. Hindi po ba? Yan po kasi yung nararamdaman ko. Pakinggan niyo rin po ang sinasabi sa 2 Thessalonians 2, verses 11 to 12. Gusto ko po kasing makita ninyo ang mangyayari sa patuloy na sumusuway sa Diyos at sa mga patuloy na nabubuhay sa kasinungalingan. In English, ang sabi po rito, therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Well, sa Tagalog, umpisa po sa verse 10 to 12. Well, makikita po rito yung work ng devil sa mga taong patuloy na nabubuhay sa lahat ng uri ng kasinungalingan at pandaraya. Ang sabi rito, gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ang katotohanang makakapagligtas sana sa kanila. So, yun pong mga hindi pumili sa tama at katotohanan habang may panahon pa. Walang sinasabi po rito ay madadaya ng devil. Bakit po? Kasi ayaw nilang pahalagahan o piliin ang katotohanan. Katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. So, ang nangyari po, binaliwala nila yung time na nag-aantay ang Diyos sa kanila. At ang hindi nila alam,
May time limit ang pag-aantay niya. Yan ang palagi ko pong inuulit-ulit, hindi alam ng maraming tao, kaya lalong sumasama ang tao sa mundong ito. Walang takot gumawa ng kasalanan. Walang takot gumawa ng kasalanan. Ngayon po, pakinggan ninyo ang result sa verse 11. Ang sabi rito, kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang, ito yung strong delusion, para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ang lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Ngayon po, imagine ninyo ang pag-ibig ng Diyos sa inyong lahat o sa ating lahat. Nasabi ko po yan kasi nakita ko yung mga gusto pa niyang ipaalam sa atin po ngayon. Kaya nga lagi niya lang sinasabi, nasa atin, nasa inyo ang pagpili. And araw-araw, diyan po sa pagpili nakaharap ang tao. Ang problema ng Diyos sa tao na pinag-alayan niya ng buhay sa cross, hindi siya ang madalas na pinipili ng mas maraming tao sa mundo. Kaya nga po may judgment day po siya na sinet na niya, wala na ditong makakapigil o makakapagpabago pa sa time limit na sinet na niya sapagkat siya ay Diyos na hindi pabago-bago. Kaya ko po inuulit-ulit yan. Na makinig po kayong mabuti dito sa Romans chapter 1, verses 18 to 22. Sa Tagalog, Roma. Ito po ay tungkol sa galit ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Ang sabi dito, pinapahayag ng Diyos mula sa langit ang kanyang poot sa lahat ng kasamaan at kalapastanganang ginagawa ng mga tao, na siyang pumipigil sa kanila para malaman ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sapagkat ang katotohanan tungkol sa Diyos ay malinaw sa kanila dahil inihayag ito sa kanila ng Diyos. Totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. At kahit alam nilang may Diyos, hindi nila siya pinarangalan o pinasalamatan man lang. Sa halip, ibinaling nila ang kanilang pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya napuno ng kadiliman ang mga hangal nilang pag-iisip. Nagmamarunong sila, pero lumilitaw na sila'y mga mangmang. Basta John 8:44 naman, inexplain pa ni Jesus kung bakit mayroon pong mga ganitong tao. Ang sabi niya, "You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies." Sa Tagalog, ang diablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula, at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya.
Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. Walang totoo po. Kapag hindi tayo sumunod sa anumang pinag-uutos ng Panginoon, pinapahiwatig nito na nabubuhay rin tayo sa kasinungalingan ng devil. The father of lies. Ang devil po kasi ang opposite ni Jesus. Ang devil, tinawag po na father of lies. Well, si Jesus naman, nagpakilala na siya ang truth. Hindi po ba? Now, paano po tayo hihingi sa kanya ng tulong o milagro kapag kailangan natin ito? Kung kilala po niya tayo na tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan na part na ng ordinaryong buhay ng tao sa mundong ito. Walang hindi po alam ng marami, pag sinabi na lie, ito ay sadya na pagtatakip ng katotohanan. Kaya napakasama po ang lying. Kasi para itong tahasan na kinakalaban po natin diretsahan ang mismong nature ng Diyos. Ano po ito? That God is truth. He is the truth. Kaya dapat po natin siyang pagtiwalaan. Kasi siya lang ang palaging maaasahan na nagsasabi ng katotohanan. Remember ang sabi po ni Jesus sa John 14:6. Ang sabi niya, I am the way and the truth and the life. And no one comes to the Father except through me. Grabe po. Di ba napakaliwanag po niyan? Parang sinasabi ng Panginoon, ito dadaanan nyo, yung way ko. Ito lang ang sasabihin ninyo sa buhay ninyo. Mamuhay kayo sa katotohanan. Bakit? Ako rin yung life. Ako yung nagbibigay sa inyo ng hininga. Yan po yung sinasabi niya. Huwag niyong kakalimutan yan. Walang makakaparoon sa Ama, maliban dumaan kayo sa akin. Ito ang daan, kaya niya sinasabi, I am the way. Ako yung may dala-dala ng daanan. Ako yung may dala ng truth para hindi kayo malinlang ng sino mang kaaway niyo. Imagine niyo po yan. Basic truth po yan. Pero ang daming naliligaw. Sinabi na nga niya, siya yung way, hindi po ba? Pero hindi niyo po matatagpuan ang anumang way sa buhay na tama kung wala sa inyo ang katotohanan. Yun po yun eh. Kaya marami pong naglalaro sa kasinungalingan kasi hindi pa nila nararanasan yung pong balik nung sinabi ng Panginoon na siya yung katotohanan. At ang kaaway niya, ang kasinungalingan. Pero sayang po ang panahon. Darating at darating ang punishment ng Panginoon sa mga kaaway niya. Meaning kakontra niya. Yung naniniwala at namumuhay sa kasinungalingan. At gusto ko pong maintindihan ninyo kung bakit palagi ko pong dinidiinan ang tungkol dyan sa kasinungalingan, kasalanan, especially yung kasinungalingan. Kasi kung titignan po ninyo, yun po yung opposite ni Jesus mismo eh. Once pumasok kayo sa trap ng kasinungalingan, ando na po kayo eh. May tungtungan na po yung kaaway sa buhay ninyo. Imagine po ninyo. Isang buhay natin, kadamay ang buong pamilya natin. Ano man ang mangyari sa buhay natin? Hindi po ba? Kadamay ang mga mahal natin sa buhay. Paano nating babaliktarin yun kung nakarating na po tayo dun sa time limit ng Panginoon? Yun po yung dahilan kaya po ako naririto. Paulit-ulit. Nagpapaalala. Kasi, yun po ang nararamdaman ko eh. Mahal ko po kayo sa Panginoon.
alam ko po ang takbo ng ordinaryong buhay ng tao sa mundo kasi tao rin po ako eh. Ang hindi alam ng tao, pag sinabi kong mahal ko po kayo sa Panginoon eh. Maaaring mag-isip po kayo, paano ako mamahal? Hindi naman ako kilala. Natuklasan ko po na itong klase ng pagmamahal sa kapwa mo na hindi mo naman kilala, pero bakit mahal mo, nararamdaman mo sa puso, or else hindi ko po gagawin nito. Ito po'y regalo ng Panginoon. Yun lang yung pwede kong sabihin eh. Hindi ako yung magaling eh. Pero nararamdaman ko, alam ko naman hindi sa akin galing ito. Kaya gusto ko pong papurihan ng Panginoon. At pag malaki sa inyo, meron din pong ibibigay ang Lord sa inyo ng ganito. Sa nagmamahal sa Kanya, automatic. Parang automatic po. Pinagkakaloob niya rin na ma-burden tayo sa mga taong hindi natin kakilala. Gumagawa ka ng may hirap na bagay, hindi ka naman kilala. Hindi mo sila kilala. So yun po yun, kaya ko po ginagawa ito. Mahal ko po kayo talaga sa Panginoon. At mahal ko ang Panginoon, alam kong mahal na mahal niya kayo. So sabi ko nga kanina, alam ko kasi ang takbo ng ordinaryong buhay ng tao sa mundo. At alam ko rin, may time limit ang Diyos sa pag-aantay sa ating para magbago ng mabilis. Yan po yung lagi ko narinig sa Panginoon eh. Maikli na lang time. Sabihin mo sa kanila, Emerita. Mabilis dapat ang pagbabago. Sapagkat bawat isang oras, isang araw, na mag-delay pa tayo, may nawawala na daw po ng nawawala sa buhay natin. O isa na dyan yung time eh. Di mo na maibabalik yung 24 oras. Kung araw-araw nawawala po yun. Tumatanda tayo. Alam ko po yan kasi ako magsa-72 na this coming September. So, maliwanag ito. Mas lumiliwanag pa ito ng lumiliwanag sa akin ngayon. Pero sabi ko nga, hindi lang naman po yung may edad ang namamatay. Napakarami po nakikita natin yan sa news everyday. Mga bata, kabataan. Ang dami pong nawawalan ng buhay. Di po ba? Tsaka yan po. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Sabi ko nga, bawat isang oras, isang araw, na mag-delay pa tayo, na mag-delay sumunod sa Diyos, may nawawala na, nang nawawala sa buhay natin. At ang isa pang dahilan, kasi nga yung kasalanan po nakakapaghiwalay sa Diyos. Sin separates us from God. Yan po yung sinabi sa Biblia. Yan po yung ayaw niyang mangyari sa atin. Sapagkat mahal nga po niya tayo. Kaya siya nagbababala hanggang may panahon pang natitira. Yan po yun eh. Makinig po kayong mabuti para maramdaman pa ninyo kung paano tumatakbo ang pandama ng Panginoon sa mga iba't ibang uri ng kasalanan na hindi na pinapansin ng mas nakakarami sa mundo. Tutukan lamang po ninyo itong babasahin ko mula sa Isaiah chapter 59. Ito po ay babala sa mga makasalanan. O para po yan sa lahat ng tao. Ang sabi rito, makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw nang makinig sa inyong mga dalangin. Pumapatay kayo ng tao at gumagawa pa ng ibang kasamaan. Nagsisinungaling kayo at nagsasalita ng masama. Wala sa isip ninyo ang katarungan o justice po sa English. Wala sa isip ninyo ang katarungan
ang mga bintang ninyo sa inyong kapwa ay puro mga kasinungalingan. Ang inyong iniisip ay masama at iyon ay inyong ginagawa. Ang masasamang plano nyo ay parang itlog ng makamandag na ahas. Ang sino mang kumain nito ay mamamatay. Katulad din ito ng bahay ng gagamba na hindi maaaring gawing damit, kaya walang kabuluhan ang masasama ninyong plano. Masama ang ginagawa nyo at namiminsala kayo. Nagmamadali kayong gumawa ng masama at mabilis ang kamay ninyong pumatay ng walang kasalanan. Palaging masama ang iniisip ninyo at kahit saan kayo pumunta ay wala kayong ginawa kundi kapahamakan at kasiraan. Wala kayong alam tungkol sa mapayapang pamumuhay. Binabaliwala ninyo ang katarungan at binabaluktot pa ninyo ito. Ang sino mang sumunod sa inyong mga ginagawa ay hindi rin makakaranas ng mapayapang pamumuhay. At talaga namang alam natin na gumagawa tayo ng masama. Nagrebelde tayo at nagtaksil sa Panginoon. Itinakwil natin ang ating Diyos. Inaapi natin at sinisiil ang ating kapwa. Pinag-iisipan natin ng mabuti kung paano magsalita ng kasinungalingan. Oo, nawala na ang katotohanan. At ang mga umiiwas sa kasamaan ay inuusig. Nakita ito ng Panginoon at nalulungkot siya dahil sa kawalan ng katarungan. Nagtataka siya sa kanyang nakita na wala kahit isa man na tumutulong sa mga inaapi. Kung kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanila. At dahil matuwid siya, tutulungan niya sila. Gagamitin niyang panangga sa dibdib ang katuwiran at helmet ang kaligtasan. Isusuot niya na parang damit ang paghihiganti at ang matindi niyang galit. Gagantihan niya ang kanyang mga kaaway ayon sa kanilang ginawa. Pati na ang mga nasa malalayong lugar, madadama nila ang kanyang galit. Igagalang siya at dadakilain kahit saan. Dahil darating siya na parang lumaragas ang tubig na pinapadpad ng napakalakas na hangin. And then, pinaalala po ng Holy Spirit ang verses 20 to 21. Pakinggan niyo pong mabuti. Sinabi ng Panginoon, darating sa Zion ang magliligtas sa inyong mga lahi ni Jacob at kanyang ililigtas ang mga nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So mayroon pong pag-asa. Yung mga nagsisisi, pag sinabi pong nagsisisi, yung tumatalikod po sa kasalanan. And in verse 21, ang sabi po rito, at ito ang kasunduan ko sa inyo. Hindi mawawala ang aking espiritu na nasa inyo. At ang mga salitang sinabi ko sa inyo, sabihin ninyo ito sa inyong mga anak. At kailang sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So yan po ang mangyayari doon po sa mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Praise God.
Well, sa punto pong ito, pakinggan niyo pong mabuti ang pagdidiin ko pa tungkol sa lying. Sabi ko nga, habang may panahon pa, remember po, mayroon kasing end ang time limit na binigay ng Panginoon. Tandaan niyo po ang mga sumusunod na sasabihin ko. Tandaan niyo po na God really hates lying. Kinakasuklaman niya ang anumang uri ng kasinungalingan. Kaya sinabi po ni Jesus sa Matthew 5, verse 37, "But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one." Well, kaya po kinakamuhian niya ang lying. Maliwanag po ang sinabi sa Proverbs 6, verses 16 to 19. Pakinggan niyo po. Napakaganda nito. Sabi rito, "These 6 things the Lord hates." So may 6 daw na bagay na kinakamuhian ang Diyos. And then dinugtong dito, yes, 7 are an abomination to Him. Meaning, kasuklam-suklam itong 7 na ito. And then nasabi niya, ito na po yung kasuklam-suklam at kinakamuhian niya. A proud look, ito yung pagmamataas. A lying tongue, pagsisinungaling. Sino po ang hindi nagsisinungaling? And then sabi niya, hands that shed innocent blood. Ano pa po? A heart that devises wicked plans. Pagpaplano ng masama. Feet that are swift in running to evil. Pagmamadaling gumawa ng masama. At dito po sa sumunod na verse, mayroon pong inulit ang Panginoon. Dito sa verse 19, pakinggan niyo po. Ang sabi niya, a false witness who speaks lies and one who sows discord among brethren. Ang pagsaksi sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Narinig po niyo yun. Yan po yung dahilan. Kaya niyo ako naririnig parati. Yung lie, yung kasinungalingan, paulit-ulit, napakasama. Kasi ito po yung kalakaran ng mundo. Ugali ng mga tao na sometimes akala nila nagjo-joke lang sila. Pero nagsisinungaling na pala. At maraming klaseng pagsisinungaling. Kaya nga po dito sa binasa ko, 2 beses inulit ang pagsisinungaling. Yung una, a lying tongue. Parang siguro casual na ginagamit yung dila sa pagsisinungaling each day. Diniinan pa ng Panginoon, imagine niyo po yun. Kasi alam na alam po niya na maraming magsisinungaling, mga false witnesses ang susulpot, lalong-lalo na sa huling araw. Kaya nagbabala siya. A false witness who speaks lies and one who sows discord among brethren. Again, yan po ang pagsaksi sa hindi totoo o kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Dito maliwanag po na pinaparating ng Diyos kung gaano niya kinakasuklaman ang anumang uri ng kasinungalingan. Sinasabi niya na sa kanyang kabanalan, kahit saan mo gamitin ang pagsisinungaling sa ordinaryo mang takbo ng buhay mo o kahit sa harap ng hukuman, ang mata ng Diyos, ang mata niya ng hustisya ay hindi matatakpan ninuman. At ang lahat ng ito na kanyang kinakamuhian, kinakasuklaman ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya po niya pinapaalala ito ng pinapaalala
Sapagkat, yun nga po, mayroon siyang time limit na sinet doon sa mga taong matagal niya nang inaantay para tumalikod sa anumang uri ng kasalanan. Alam niyo po, nung ginagawa ko ang mensaheng ito, bigla akong naisip na parang nagtanong po ako na ito bang mga binabaybay kong ito, alam ba ito ng lahat ng tao? Alam ba niya na paano ka mabubuhay ng payapa, ng tahimik, kung namumuhi at nasusuklam sa iyo ang Diyos? Di po ba? Kasi magsinungaling ka, hindi naman sinabi po ng Panginoon yung maliit na kasinungalingan. Okay lang. Di po ba? And then, naisip ko, paano kung kailangan mo ang milagro ng kagalingan? Kagalingan ng mahal mo sa buhay, kagalingan ng malalapit sa iyong tao. Paano kung kailangan mo na ito? Kailangan mo ang milagro ng kagalingan o mas mabibigat pa na pinagdadaanan. Paano ka hihingi sa Diyos ng awa, hingi ka ng tulong, kung kinakamuhian niya ang mga sinabi na niya ng paulit-ulit na mga kasalanan. Kaya nga rin po, again, nandito ako. Nakita niyo po, paulit-ulit din. Bakit po? Kasi alam na alam ko, kahit ituro ko ang tungkol sa mga blessings ng Diyos, mababaliwala rin po ito kung ang bawat isa ay hindi pa rin tumatalikod sa mga kasalanan na kinakamuhian ng Diyos lahat. Again, gusto ko pong idiin, basta kasalanan, kinakamuhian po iyan ng Diyos lahat. Kaya nga po binayaran niya ito ng kamatayan sa krus. Ganun ito kasama, itong kasalanan. Kasi nakakamatay ang anumang uri ng kasalanan. Kaya po nagsample na ang Panginoon Nagmagandang loob na siya. Di po ba? So ang gagawin na lang po natin, tayong mga gustong sumunod sa Kanya, ay dapat pag-aralan, gwardyahan, tutukan, at sundin ang lahat ng pinag-uutos niya. Hindi po ba? Tandaan niyo po, ang lying lips ay abominable sa Diyos. Ang anumang abominable, kinakamuhian, kinakasuklaman ng Diyos ay nagdadala ng parusa o judgment ng Diyos. Inuulit-ulit ko po yan para kayo ay matulungan ng mabilis kahit po napakahirap ang sitwasyon. Kasi the more pong mahirap ang sitwasyon, dapat nga po lalong mabilis, sumunod kagad. Kasi siya po ang magre-rescue sa atin Di po ba? Kaya maganda pong sa oras na ito, pwede niyo pong itanong sa inyong sarili, meron pa po bang lie sa buhay ninyo? Well, kung meron po, pinapaalala ng Panginoon, magiging personal daw po ninyo yung kaaway na magwawasak sa inyo. Hindi lang magwawasak, magnanakaw sa inyo ng lahat ng gusto ng Diyos na mapa sa inyo. Habang pinapatagal po ninyo yan sa buhay ninyo, para ang nangyayari po, pinapatagal nyo rin ang pag-atake ng kaaway niya sa buhay po ninyo. Parang binibigyan nyo siya ng way para atakihin pa kayo ng atakihin sa anumang area ng life po ninyo. Pwede kayong nakawan kayo ng nakawan ng mahalaga sa buhay ninyo. Kasama na ang inyo pong kaluluwa. Yun po yung mabigat dyan At bawat araw na siya ang pinagbibigyan po ninyo, may nawawala na sa inyo. Tandaan niyo po yan. Ang devil ay supernatural being.
Hindi siya mapapagod magnakaw. Hindi siya mapapagod magdala ng kasamaan, ng panlilinlang. Pero merong isang katotohanan na hindi mabubura. Takot siya sa Diyos. Kaya takot din siya sa mga tunay na kakampi ng Diyos. Kaya diyan po makukuha yung victory nating lahat bilang tao kapag tayo'y kaisa ng Diyos. Yun po yun eh. Now, saan niyo po gusto kumampi? Sino po ang gusto ninyong piliin? Nasa inyo po ang pagdedesisyon. Pero hindi lahat ng oras ay available para sa pag-aantay ng Diyos. Kaya may topic pong ganito. Well, bakit po hindi available ang lahat ng oras? Kasi ang Diyos po ay walang anumang bagay ang kanyang aaksayahin. Remember, perfect God po siya. Wala sa kanyang maaksaya. Wala sa kanyang pabago-bago. Pag sinabi niya, yun na po yun. So lahat ng bagay, lahat ng oras na dapat po matupad sa oras na pinagamit po niya, may inalat siyang time. At mayroon ding time limit, yung time na inalat niya. Wala na pong makakabago nito. Wala na. Pero tandaan po ninyo ito. Ang trap po, papuntang delusion, palaging nagsisimula sa kasalanan. Hanggang hindi mo ito kinakalaban one by one, ang balik po nito, di mo na mabibilang. Darating ito like a flood, nalulunurin ka sa dami. Well, yan po ang mangyayari sa kalaban ng Diyos o kumakalaban sa Diyos, sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Sa mga sumusunod naman sa Diyos, kahit may flood ka ng enemies, ipapakita ng Diyos na yung flood na yon ang magdadala pa sa iyo na parang sasakyan para marating mo ang maraming patotoo, marami pang karunungan, marami at iba't ibang pabor at pagpapala sa kahit hindi mo mga kakilalang personal. Na kahit hindi mo inaasahan sa iba't ibang dako ng mundo. The God who sees all will surely bless you with all His goodness. Yan po ang mahalagang mensahe para sa inyong lahat na mahal ng Diyos. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member,
Here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.